Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen. Magandang umaga po. Batiin po natin yung mga kapatid natin. Good morning. Nice to see you again. Happy to see you. Masaya ba kayo? Nakita niyo ang bawat isa? Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po sa araw na to at minsan pa tayo po'y nagsama-sama upang itaas at sambahin ang ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Tayo po ay manalangin na. Wala bang magse-celebrate? Medyo matagal pa ba? Kailan yung mga yan? July, ano yan? 21 pa. Parang kilala ko yun. Amen. Matagal pa po. Sige po, this week, walang magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Anniversary, wedding. Wala. July 31. Wow, ayun, sa July 31. Medyo matagal pa din, Nay. Okay po, pero for this week, wala. Sige po, tayo po'y manalangin na. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Napakabuti mo, O Diyos. Dahil lagi kang nariyan. Sa tuwing kailangan ka po namin, hindi ka nagkukulang. Sapat-sapat, Panginoon. Truly, Lord God, napaka-dakila mo din. Dahil ang lahat ay napangyayari dahil meron kang dahilan. Minsan, meron kaming mga bagay na hindi namin maunawaan. Pero sa bandang huli, ikaw din po yung magbibigay ng kapahayagan patungkol sa mga nagaganap, patungkol sa mga katanungan na hindi masagot-sagot, patungkol sa mga panalangin na sa akala namin ay hindi rin nabibigyan ng katugunan. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Kaya mong baliktarin ang lahat ng bagay, Panginoong Yesus. Kaya anumang mga sitwasyon ng bawat isa ngayon, Lord God, na hindi namin ninanais, Panginoon, sa panalangin ko ito'y binabaliktad po namin, Lord God, dahil sa iyong kadakilaan. Minsan pa, dakilain ka ng aming mga buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, kaming lahat ay nagsasabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Kumusta po kayo? Ayan, salamat at kayo po ay mabuti. Pag-aralan po na, July na po, no? Buwan na po ng Hulyo. Kita po natin yung bilis ng panahon, no? Mga ilang ano na lang, magbabagong taon na naman. No? Kaya kailangan, mabilis ang panahon, mabilis din po yung ating pagkilos. No? Amen po ba? Handa na po ba tayong kumilos, mga SCM? Ayan, amen. Dahil, alam nyo po, ang pag-aaralan po natin ngayon ay napakaganda. Pinamagatan po siyang a prayerful church is a powerful church. Amen? Naniniwala po kayo dyan? A prayerful church is a powerful church. So when we say prayerful church, mapanalanginin na iglesia, madalanginin na iglesia. Again, tinuro na ito ni Nanay Penny, di ba? Kung natatandaan nyo, what is church? Amen. At alam na natin, ano yung tinutukoy natin ditong church? Ano yung tinutukoy natin ditong iglesia? Actually, hindi siya sino. At yun po ay tayo. Kung ang isang iglesia ay mapanalanginin, yung iglesia na yon ay makapangyarihang iglesia. Di ba napakaganda? No? Why? Because God blesses a prayerful church. Pinagpapala po ng Panginoon ang isang iglesia na mahilig o manalangin o prayerful. Yun nga. Amen. At naniniwala po ako, lahat po tayo gusto nating ma-bless. Amen. Hindi po personal ang pinag-uusapan natin dito at church. Uulitin ko, naniniwala ako na lahat tayo dito gusto nating ma-bless yung church. Amen po ba? Amen. So again, when we say blessing, it doesn't necessarily mean financial matter. Mas higit doon yung pinagpe-pray natin dito sa ating iglesia. So lahat tayo gusto nating ma-bless ang ating iglesia, pero paano? Paano i-bless ng Panginoon ang isang church na katulad nito?
babalik po tayo sa simula ng iglesia. Paano nagsimula na merong tinawag na mga Kristiyano at doon nagkaroon ng iglesia? No? At alam po natin ang istorya na to sa Acts, kung saan ang mga tao noon wala namang building. Saan lang sila nagtitipon-tipon? Sa bahay. Bahay-bahay. Amen po ba? Sa bahay-bahay, doon sila nagtitipon-tipon. Pero hindi ba sila dumami? Sila po ay dumami. Hindi ba sila nagtagumpay? Sila po ay nagtagumpay. Hindi ba sila lumago? As in, yung church, yung mga sarili nila, hindi ba sila lumago? Sila Pedro? Amen? Sila Juan? No? Sila Santiago? At lahat ng disipulos ni Kristo noon, wala na si Kristo itong pinag-uusapan natin, ha? Hindi ba sila lumago? Di ba sila lumago? Amen. Sa Acts chapter 1, verse 14, sabi po ng ating pag-aaralan, Acts, gawa po ito. Punta po tayo sa gawa 1:14. Yan, basahin po natin, makisabay po kayong magbasa kahit sa pamamagitan ng inyong mga mata. Acts chapter 1, verse 14, sabi po rito, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria ang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Nangyari po ito nang iakyat na si Jesus sa kalangitan. Kung babasahin niyo po yung sa taas. Pagkatapos ng pangyayari na yon, dahil sinabi ni Jesus, darating, pinangako ni Jesus Christ yung alin? Yung Espiritu Santo. Pagkatapos nun, ito na po yung lagi nilang ginagawa, di ba? Yun nga yung simula ng pangungusap eh. Lagi silang nagsasama-sama, saan? Sa pananalangin. Ayan. Nakita po natin yung laging ginagawa noong panahon dito sa Acts. Lagi silang nagsasama-sama, lagi silang nananalangin. Amen. Dito po sa ating iglesia, sabi ko nga sa inyo kanina, alam mo kayo din, lahat tayo rito, gusto natin na maging mabunga. Gusto natin maging fruitful. Ito pong ating iglesia. Gusto natin wala na tayong katabing upuan na walang nakaupo. Amen po ba? Amen. Dahil sa darating na panahon na yung mga upuan na yan na walang nakaupo ay meron nang uupo. At kung magkulang man ang upuan, magandang problema yan. Di bali nang magkulang ang upuan kaysa sobra-sobra yung upuan. No? Kung magkulang man ang upuan, magandang problema yan. Amen. Dinanasa niyo po ba yan? Ginugusto niyo po ba yan? Bilang isang iglesia, bilang kabahagi ng Sambayang Kristyanong Ministries, in your prayer life, pinagpe-pray niyo ba ang SCM? Ha? Sa inyong mga personal devotion, sa inyong mga personal prayer, pinapanalangin po ba natin ang ating iglesia? Pero dito sa pinag-aaralan natin, church. Ang church ay nananalangin. Amen. So, anong ibig sabihin nun? Sama-sama po. Sama-sama ang mga mananampalataya sa pananalangin. Amen. Gusto natin maging mabunga ang iglesia na to. Gusto natin marami tayong mga makasamang sumasamba sa ating Diyos. Gusto natin magamit ang iglesia na to para sa mga taong hindi pa kumikilala. Magamit tayo ng Panginoon, no? Para sa buhay nila. Alam po natin yung ating gagawin. Gusto natin maging mabunga. Gusto natin maging powerful ang iglesia na to. Maging prayerful po ang mga taga-SCM. So again, when we say prayerful church, magkakasama po ito, hindi magkakahiwalay. Dahil meron talaga tayong personal prayer. Amen. Meron tayong mga personal prayer life. Pero yung prayer ng church, yun yung panahon na nagsasama-sama po tayo. Isang buong iglesia na nanalangin. Pinapanalangin ang iglesia.
Pinapanalangin ang mga tao at marami pang iba na tayo dapat pinapanalangin. Marami po tayong mga prayer concerns. So anong nakita natin noong unang panahon, itong panahon sa Acts, na lagi silang nagsasama-sama sa panalangin. Una, they became very fruitful, more souls. Kung mababasa po natin dyan, isang turo ni Pedro, ilan ang nadagdag sa kanila? 3,000. At wala na sa history makakatulad po nun. Tanging nung kay Pedro lang. Biro mo yun, isang turo, 3,000 agad yung nanampalataya. At yung mga 3,000 na yon nagnais na sila ay mabautismuhan din talaga. Hindi po sila yung mga Saduceo at mga Pariseo. Sila yung mga tunay na tumanggap nung panahon na yon. Tumanggap talaga sila doon sa salita na narinig nila kay Pedro. Amen. So more souls, more blessings in our lives. Gusto nating mapagpala ang ating mga buhay. Sino bang hindi? Amen? Sino bang ayaw na mapagpala yung buhay niya? Sino bang ayaw na sumagana yung buhay niya? Sino bang ayaw na umayos ang buhay niya? Maganda ang buhay niya? Sino bang ayaw? Lahat tayo, ginugusto natin yan. Kaya nga nagsusumikap tayo, nagtatrabaho tayo. Ginagawa natin yung sa alam natin, mga kaparaanan natin, kung saan yun yung alam natin na tayo ay aasenso. Amen! Pero wag nating ihiwalay ang Diyos sa lahat po ng ating ginagawa. Yes, nagtatrabaho ka, sama natin ang Diyos. Dahil kung hindi tayo bibigyan ng lakas ng Diyos, hindi rin naman natin magagawa ang trabaho natin. Amen? Tandaan nyo, ang buhay natin anytime, kaya niyang kuhanin. Di ba tayo natatakot doon? No? Sometimes dapat nare-realize nating mga tao to na any moment, anytime, ang buhay natin pwedeng mawala. No? Ngayon, kung hindi natin sinasama ang Diyos sa mga buhay natin, sa pang-araw-araw natin, ano kaya ang mangyayari sa atin kung hindi natin sinasama ang Diyos? No? Uulitin ko, yes, nagtatrabaho tayo, kaya ka may sweldo, kaya ka may kita. Pero wag mong kakalimutan, kaya ka nakakapagtrabaho kasi may lakas ka. Kaya ka nakakapagtrabaho at nakakapasok kasi merong pang buhay na binibigay sa'yo ang Diyos. Amen. Kasi nagigising ka pa noong umaga na yun. No? Kung di ka na nagising, palagay mo, makapagtrabaho ka pa? Wala na, hindi mo na alam. Wala ka nang alam. Amen. So, isasama po natin ang ating Diyos. We want blessings in our lives. Isama po natin yung tunay na Diyos. Isama po natin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Katulad ng ginawa ng mga taga-Israelita noong panahon sa Acts. Ang ganda-ganda po ng panimula ng mga Kristiyano dito sa Acts. No? Dalangin ko, nabasa niyo po talaga yan. More people will change lives because of God. No? When a church is a prayerful church, maraming nagbabago ang buhay. Bakit? Mabisa, di ba, ang salita ng Diyos? So dahil sa salita ng Diyos na kanilang naririnig, napapanampalatayanan, pinapanalangin, maraming nagbabago ang buhay. Amen. Yun sa mga nagbabago ang buhay, isa yun sa matatawag po nating himala. Himala ng Diyos. Bakit? Aba, parang minsan ganito, naligo ka, himala. Diba, pag alam mong hindi siya palaligo, naligo ka, himala. Diba, natatawa kayo kasi may ganyan, no? Diba, nasasambit natin yung himala, ganyan. So, pag may nagbabago ang buhay dahil sa Diyos, himala yun. No? Aba, nagsasamba ka na, himala. Nagbabasa ka na ng Biblia, himala. Talagang himala. Himala talaga yun, gawa ng Diyos na dahil marami tayong pinagpe-pray ng mga tao, dahil sa mga panalangin na yon ng iglesia, ay nababago ang buhay ng mga tao. Amen. So when God blesses a church,
He changes the people's lives. Nababago, binabago niya ang buhay nating mga tao. Somehow, naniniwala din po ako na bawat isa sa atin, may nabago na sa atin. Amen po ba? Simula nang tayo pumilala sa Panginoon, meron na pong nabago sa atin. Huwag niyo nang anuhin kung siya malaki na pinagbago. Ako hindi. Wala nang measurement. Amen. Huwag mo nang i-measure. Gusto mong maraming magbago sa buhay mo, di sumunod ka. Ganun yun Gusto mong maraming magbago sa buhay mo, sumunod ka, manalangin ka, sumama ka sa prayer. Amen. Gusto nating ma-bless sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Sabi nga, a prayerful church is a powerful church, and God blesses a prayerful church. Amen. Pinagpapala niya po ang mga iglesia na talagang nakikita niya. Parugdog ang panalangin. So, ang sabi ko sa iglesia natin, it is more of a spiritual aspect. Yung pinagpipray natin na ma-bless talaga ang iglesia na to. Na ang bawat isa sa atin ay talagang magkaroon ng puso sa Diyos. Hindi ko sinasabing wala, pero yung ibig ko sabihin, alam mo yon, yung malalim na pagmamahal sa Diyos, spiritual maturity, spiritual growth. Amen. Kaya ang dalangin talaga namin, yung pagtitraining po natin ngayon, ay nagiging malaking tulong para sa bawat isa sa atin, para mas lalo po natin makilala ang Diyos, at tayo po ay magkaroon ng paglago spiritually. Kumbaga, meron tayong pinagkakatandaan spiritually. Amen! Amen po, no? So, itong ginagawa nila before sa Acts, they were meeting together, having fellowship together. Nabasa niyo na po ba yung Acts? Ganyan yung mga ginagawa nila Nagsasama-sama sila, nagpe-fellowship sila. Kaya nga nandito yung kwento ni Ananias at Sapphira. Hindi ko na po aanuhin ng marami, no? Nire-relay ko na lang yung sa kwento. Diba? Ano bang ginagawa nila? Nagbebenta sila ng ari-arian nila, tapos yung pinagbentahan, bibigay nila doon sa disipulo ni Kristo. Anong ginagawa doon? Yun yung ginagamit. Sama-sama silang kumakain. Amen? At kung ano-ano pang mga expenses doon nila kinukuha, doon sa pinagbentahan ng kanilang mga ari-arian. No? So, yun po yung ginagawa nila nung sa panahon ng Acts. They were meeting together, having fellowship. They were devoted to God's Word. Palagi silang nananabik. Very devoted po sila sa salita ng Diyos. Gustong-gusto nilang nakakarinig ng salita ng Diyos. Gustong-gusto nilang nagsasama-sama po sila. Tayo po ba, nararamdaman po ba natin na tayo ay nananabik na makapakinig ng salita ng Diyos? Na gusto mo, lagi kang makakapakinig ng salita ng Diyos. Kasama mo yung mga kapatid na makikinig ng salita ng Diyos. Dalangin ko po, nararanasan po natin yan. Yes, Sunday na, makakapakinig ako uli. Kasama ng mga kapatid sa pananampalataya. Amen. No? Yung panahon ng Acts, ganun po sila. Very po sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? Gustong-gusto po nila, kaya nga lagi silang nagsasama-sama. At dahil magkakasama sila palagi, they love each other. No? Mahal na mahal po nila ang isa't isa. Yung po yung pagmamahal bilang magkakapatid o kapatiran sa pananampalataya. Above all else, they prayed. Yun yung palagi po nila ginagawa. Hindi nawawala sa kanila na sila po ay nananalangin. They keep on praying and praying and praying. Nung hinuli sila Pedro dito nyo rin yun mababasa. Anong response ng iglesia? Anong response ng iglesia? Nung hinuli sila Pedro, sumugod ba sila doon sa kulungan? Hindi. Anong response nila? Nagsama-sama sila at sila ay nanalangin. Mga ilang lang, nasa harapan na nila sila Pedro. Amen. No?
So the presence of God's power makes the church different from every other organization. Why? Kasi sa church, merong Holy Spirit. Amen. Ito yung kaibahan natin sa ibang organization. For example, government agencies. Pag pumasok ka sa munisipyo, wala namang ano doon eh. Diba? Iba yung ginagawa nila doon o kung saan man kayo papasok aside from the church. Dito sa iglesia, nandoon ang presensya ng Diyos, nandoon ang kapangyarihan ng banal na spirito. Iglesia ng Diyos. Church of God. Hindi yung pangalan. Amen. No? Nililinaw lang po natin. Nandito sa church, any other Christian church, hindi ko sinabing ito lang. No? Any other Christian churches, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos, lalo na kung ang iglesia na yon ay talagang nananalangin nga at tunay, hindi po sila nagtuturo ng heresy o yung mga false teachings. Amen. Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Nandoon ang presensya ng Diyos. So, sa ibang mga buildings, hindi po natin yun makikita. Tanging dito lang sa loob ng church. Bakit? Kasi yung kapangyarihan na binibigay niya po sa atin, dahil alam ng Diyos, very limited tayo eh. Marami tayong mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya nga, ang pangako niya sa Acts chapter 1 verse 8, tama ba ako? Ayan, tama. Basahin, balikan lang po natin to. Anong sabi niya? Pangako niya sa Acts chapter 1 verse 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Nangyari na ba na bumaba ang Espiritu Santo? Yes. Nandyan na ba ang Espiritu Santo sa atin? Yes. So anong meron na tayo? Kapangyarihan. Amen. Kaya nga minsan nagugulat kayo, di ba? Yung mga bagay na hindi nyo kayang gawin, nagagawa nyo. Why? Because of the power of the Holy Spirit. Aba, nakapagturo ako. Di ba? Sabi mo sa sarili mo, hindi mo kayang magturo, pero nakapagturo ka. Bakit? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Aba, nakapag-evangelize ako. Dati hindi ko yung kaya. Paano mo nagagawa yun? Magaling ka kasi? Marunong ka kasi? Memorize mo kasi yung Word of God? Hindi! Because of the power of the Holy Spirit. Ito yung mga bagay na hindi natin magagawang mag-isa. Amen. Hindi natin magagawang mag-isa. Itong mga bagay na to, kaya sabi ng Diyos, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagdating ng banal na Espiritu. At nangyari na, dumating na yung Espiritu Santo. Kaya yun po yung tinatawag na Pentecost. Yung event na yon, ang tawag doon, Pentecost. Amen. Yun po yung bumaba ang banal na Espiritu doon sa 120. Saan mababasa yan? Dito din sa Acts. Acts chapter 4 verse 24. Basahin po natin. Hindi po yun yung sinasabi ko. Iba na po ito, no? Basahin nyo na lamang sa inyong mga tahanan. Acts 4:24. Sabi po rito. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. The rest, tuloy na lang po ninyo, mga panalangin po nila yan. Ano yung sinabi nito? Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin. Kasi hinuli sila Pedro, kinulong sila, tapos, walang makitang sala nila Pedro. Wala silang maikaso. Kaya walang choice yung mga authority kung hindi pakawalan sila. Pero ang kabilin-bilinan sa kanila, wag na wag kayong mag-share ng Word of God. Wag na wag ninyong babanggitin ang pangalan ni Jesus. Basahin niyo po yung sinasabi diyan. Dahil i-share ito nila Pedro sa kanilang mga kapatiran.
Kaya nga ang sagot nila kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo, kausap nila Pedro yung mga rito, nanghuli sa kanila, o ang sumunod sa Diyos. Kasi binabawalan silang mabuti na huwag nang magbahagi ng salita ng Diyos. So nung nalaman nyo ng mga kapatiran, anong ginawa nila? Yung binasa natin, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Dahil pinagbabawalan sila ng mag-share ng salita ng Diyos. After their prayer, anong nangyari? Pagkatapos nilang manalangin, verse 31, tignan nyo po. Pagkatapos nilang manalangin, anong nangyari? Nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nakita natin to? No? Kasi hindi nga lahat matapang mangaral. Dahil hindi naman po biro, nakakausap ka ng tao na hindi mo kakilala at sasabihin mo, alam mo ba si Jesus? Diba? Yun po yung realidad ng buhay. Pero ito ang sinasabi rito, pagkatapos nilang manalangin, nayanig yung lugar na pinagtitipunan nila at nagkaroon sila ng kapuspusan ng banal na spirito at tumapang sila na mangaral ng salita ng Diyos. So anong gustong sabihin nito ng salita ng Diyos? Sino ang dapat mangaral ng salita ng Diyos? Si pastor lang? Sagot kayo, base dito. Hindi. Sino? Ang iglesia. Amen? Ayun wala naman sinabi rito sila Pedro lang. Kasi sila Pedro, sila na yung mga leader dito Wala naman sinabing ganun Sila Pedro lang yung napuspos at nagkaroon ng tapang na mangaral ng salita ng Diyos. So anong ibig sabihin? Each Christian must share, must evangelize. Bawat Kristiyano ay dapat pala na nag-e-evangelize, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang tanong, ginugusto ba natin? Yan. Gusto mo ba to? Kasi sila gusto nila. Dahil pinagbabawalan silang ipangaral si Kristo. At ayaw nila yon. Sabi nga ni Pedro, kayo na ang humatol kung alin ang matuwid. Ang sundin namin kayo o ang sumunod kami sa Diyos. Kayo ang humatol. Ano ang matuwid? Ang sumunod sa tao o ang sumunod sa Diyos? Sumunod sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? Ipangaral ang kanyang salita. Kaya nga binigyan tayo ng Great Commission. Matthew 28 verses 19 to 20. Paulit-ulit na sinasabi doon. Ano sabi doon? Humayo kayo at gawin niyong alagad ko. Amen? Sino nga hayo? Sino? Tayo. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka pala Sumasama ka ba? Ayan. Gusto natin ng powerful church. Gusto natin na magkaroon tayo ng makakasama rito na maraming sasamba sa Diyos. Dapat ang layunin natin tama. Bakit natin gustong dumami? Dahil para lang dumami yung bilang? Hindi. Ang layunin natin, bakit natin gustong dumami? Para marami ang maligtas sa pamamagitan ng iglesia na to, na kahit maliit lang sa ngayon, ang SCM, nagagamit pa rin ang iglesia na to ng Diyos para marami ang maligtas. Amen. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, sama ka na sa susunod. Wala nagsabi. Sabi nyo, gusto nyo maging powerful tong church na to. Yan po yung problema natin. Diba? Yan, dyan tayo nagkakaproblema. Gusto nating dumami, pero pagdating na sa sinasabi natin, ito yung bigay ng Diyos, ito yung sinasabi ng Diyos, wala nang gustong sumunod. Iilan. Amen. Ayaw mo ba, kapatid, na magamit ang buhay mo para sa iba? Yun na dahil sa'yo, merong kumilala sa Panginoon. Diba?
na dahil sa'yo, merong tumanggap sa Panginoon, nang dahil sa'yo, merong naligtas kasi dahil sa'yo. Ayaw po ba natin na magamit ang buhay natin sa ganong bagay? In the first place, dapat talaga nagpapagamit tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sinasabi, freely you receive, freely you give. Dahil minsan sa buhay po natin, meron ding nagbahagi ng salita ng Diyos. Minsan sa buhay natin, meron ding mga nag-imbita. Merong mga nangulit. Ngayon, time to return back. Panahon na para tayo naman ang gumawa ng mga ganong bagay. Mga taga-SCN. Gising. Gising-gising din. July 2024 na po. Next, 2025, January, magse-celebrate tayo ng ating anniversary. Sabi ko nga, kada anniversary, dapat meron tayong iniaalay na ani natin. Ani, hindi yung pera uli. Meron tayong inaani na na-offer talaga natin sa God. Mga kaluluwa, mga tao. Yun, na pinaparada natin sila. And we're very proud to present them to God. Lord, regalo namin sa iyo. Parang ganyan ba? Sa buong isang taon, Panginoon, ito po yung naani namin. Noong nakaraang taon, may ani ba tayo? May pinresent ba tayo? Noong sumunod na nakaraang pang taon, meron din ba? Noong sumunod na nakaraang taon, meron din ba? Kayo ang makakasagot kung meron o wala. May pinipresent ba tayo every anniversary? I remember, noong time pa ng Jesus Christ Saves Global Outreach, JCSGO, every time na mag-anniversary, pupunta kami sa Cubao. Kada family, pag tinawag yung family na yon, o example, Cavite family, nakahilera lahat, pagkadami-dami ng mga bagong Kristiyano na naani ng Cavite family for that year. Kaya nga nagkaroon ng mega church sa Cubao. Ang JCSGO. Amen. Mga kapatid, sa isang taon, nawa, gustuhin nyo din na meron tayong ipipresent na ani natin para sa Diyos. Amen. Sinabi ba sa'yo, magdala ka ng 10? Hindi. Ano uli? Ilan? Ilan ang kaya mo? Amen po ba? Ilan ang kaya mo? Isa? Di isa. Sinabi ba sa'yo, wow, mag-isa, 5 dapat ang dalhin mo. Sinabi ba sa'yo, magdala ka ng 12? Pinipilit ba kayo dito magdala ng 12? Hindi. Kahit isa lang. Di pwede kalahati eh. No? Di pwede kalahati, kaya isa. Kahit isa. One more soul for Jesus. Mamamatay na yung tatay ni Rick Warren. Sabi, yung pa rin ang kanyang sinasabi. One more soul for Jesus. Sabi ni Charles Spurgeon. Nabasa ko. Patay na matagal si Charles Spurgeon. Sabi niya, kung anong mystery ng Trinity, kung anong mystery ng God, wag na yun yung pag-aksayahan mo ng panahon. Ang pag-aksayahan mo ng panahon, mayroong isang tao na maliligtas para sa Diyos. Amen. Kaya katulad ng sinasabi ko sa mga tinuturuan ko, the Trinity is really conflict. Hindi talaga natin alam. Binabase lang natin yan ayon sa pagkaunawa natin dito sa nakasulat sa Biblia. Amen. Pero darating ang panahon, malalaman din natin yung katotohanan. Pero huwag na yun yung pag-aksayahan natin ng panahon. Anong pag-aksayahan natin ng panahon? One soul for Jesus. Amen. Kasi yung iba, tuklas ng tuklas. Kaya nga sinabi sa Biblia, meron talagang nananatiling misteryo o sikreto na hindi na siya pinapaalam.
I think nakasulat yun sa Deuteronomy kung hindi po ako nagkakamali. Meron talagang sikreto na hindi talaga natin malalaman until such time God will reveal that mystery. Amen. Hayaan natin ng Diyos. Ipapaalam naman niya yan lahat-lahat. Yan ay kung doon ka pupunta. Doon tayo pupunta. Amen. No? So gusto natin ng powerful church. Gusto natin magamit ang iglesia na to para sa ikaliligtas ng iba pang mga tao na hindi pa kumikilala sa Diyos. Most especially yung mga pamilya po natin. Yung mga pamilya natin, unahin natin, yakagin, kulitin. Sabi nga sa Jude, sa Judas, snatch them out of fire. Agawin natin sila. Di ba kahit basahin nyo sa Tagalog? Sige nga, balikan natin. Saan yun? Sa Judas? Jude. Bagong tipan po yung Judas. Kung sino po nakakita na, pwedeng pakibasa na. Jude. Isang ano lang yun eh. Sagipin mo. Sige Joy, pakilahas. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo, pasuklaman ninyo, pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalay. Ayan, sabi rito, di ba? Jude 1:23. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Sino may English version? Yung snatch na word. Snatch them out of fire. Pag sinabing snatch, ano yun? Mga snatcher, anong ginagawa? Nangaagaw, di ba? O, di ba? Uy, hindi na-snatch ako. O, huwag niyo sabihin iba kahulugan. Di ba? Ano sa King James ginamit? Ha? 123. Sa King James, ano ginamit? Ha? Pull. 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 Ano, yung... hilahin mo. Hilahin mo. Ayaw mo hilahin mo. Nakita niyo yung sinasabi ng Biblia? Tayo, di ba? Sige na, sama ka na. Attend ka sa linggo. Sige na. Talagang nagmamakaawa tayo. Amen? Pero ano sabi rito? Snatch them out of fire. Pull them. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Bakit alam mong nasa apoy? Kasi alam mo, hindi pa sila kumikilala sa Diyos. Na hindi pa ang Panginoong Yesus ang kanilang Diyos at tagapagligtas. Paano? Paano ginagawa nilang pananambahan? Amen. Dahil alam na natin ang katotohanan. You shall know the truth and the truth will set you free. Dahil alam na natin yung katotohanan, kahit na ba sabihin mo, basic lang yung alam ko, but at least you know the basic truth. Sapat na para mag-imbita, mag-anyaya ka, sabihan mo, bigyan mo ng warning o babala ang iyong mga mahal sa buhay. Minsan ba sa buhay ninyo, naiisip ninyo, tayo uma-attend tayo, yes, every Sunday, we do attend worship service. Naisip na ba ninyo yung mga magulang ninyo, kapatid ninyo, na wala pa sa Panginoon? Naiisip nyo ba sila? Hayaan natin sila kasi ayaw nila. Diba minsan ganyan eh. Kasi ayaw nila, hayaan na lang natin sila. Matigas ang ulo nila, kaya hayaan na lang natin sila. Alam ng Diyos na matigas ang ulo ng mga tao, kaya ang sinabing word dito, snatch them out of fire. Amen. Kailan tayo nagkaroon ng desire na mang-snatch ng tao? Wala, di ba? Aminin, wala. Never. In our entire life. No? Pero ngayon, mga kapatid, ngayon binibigay po ito ng Diyos sa atin. Hindi po tayo dapat, sabi nga, when you hear the word today, harden not your heart. Pag narinig mo yung salita ng Diyos ngayon, huwag nang matigas ang ulo. Sa Tagalog, ulo.
Sa ibang version sa English, wag nang tigasan ang puso. Narinig mo na yung salita ng Diyos, bakit kinokontra mo pa? Hindi siya kailangang kontrahin. Hayaan nating magmanifest ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan niyo pa ba si Pedro, mga kapatid? Gusto niyo ba ang magturo dito si Pedro? Saan ko siya hukahin? Para tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, pag tayo ay nagtawag ng pananalangin dito, katulad ng ginagawa dito sa Acts, sa mga gawa. Yes, I do clearly understand na meron po tayong mga gawain. Meron tayong mga trabaho. Naiintindihan ko po yan. Pero minsan sa buhay po natin, maglaan po tayo ng para sa Diyos. Amen. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, isasama natin ang Diyos sa lahat po ng ating ginagawa. In all the things that we do, kailangan sasama po natin ang Diyos. Huwag po nating ihihiwalay. So, balik tayo dun sa gawa. Gawa, chapter 4. Oh, aga pa, alas 9 pa lang, oh. Haba pa ng oras ko. Paano ba yan? Aga pa. Opo. Acts chapter 4, verses 32 to 35. Ito po yung epekto nung nangyari na sila'y nagsama-sama. Yung binasa natin, di ba? Pagkatapos nilang nanalangin, ay nayanig yung pinagtitipunan nila, napuspos sila ng Espiritu Santo, at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Verse 32, nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at hindi itinuring ninuman sa sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos, At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Amen! Ang sarap! Ang sarap! Ibinuhos ng Diyos, ayan o, ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Ano nangyari? Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So kahit nagbebenta sila ng ari-arian nila, anong nangyari pa rin? God blesses them. Anong sabi dito? May naghirap ba? May nagkulang? Walang nagdarahop sa kanila. Basahin niyo ulit. Ayan sa verse 34. Wala. Noon naman yan, pastora. O sige, sabihin niyo noon ito. Bigyan natin ng katwiran. Nangyari naman yan kasi noon. O sige, noon. Yung Diyos nila noon, hindi na ba Diyos ngayon? Yung Diyos noon, nagbuhos sa kanila ng pagpapala. Iba na ba yung Diyos natin ngayon? Hindi. Hindi. Kaya nga sinabi niya sa Revelation, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Di, siya pa rin to. Siya pa rin yung Diyos. Kahit masabihin mong matagal naman ang nangyari yan, sa kanila yung nangyari. Oo, sige, bigyan natin ng katwiran. Pero hindi mo mapapangatwiranan na yung Diyos na nagbuhos ng pagpapala sa kanila, same God that we have today. Amen. Sa palagay ba natin, hindi na kayang gawin ito ng Diyos ngayon? Hindi niya na kaya na magbuhos ng pagpapala sa mga tao? Mananampalataya na nagsasamang nananalangin, siyempre kayang-kaya niya. Amen. Kaya nga kinakanta pa natin, walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na na ikaw ay pagpalain. Sabi ng kanta natin kanina, di nagbabago. Di nagbabago ang Diyos.
Sino nagbabago? Tayo. Iniiwan ka ba ng Diyos? Hindi rin. Hindi nangiiwan ng Diyos. Sinong nangiiwan? Tayo. Nanggo-ghosting ba ang Diyos? Hindi rin. May mga termino ngayon no? Ghosting. Hindi nanggo-ghosting ang Diyos. Sinong nanggo-ghosting? Tayo. Tapos sasabihin natin, hindi naman tinutugon ng Diyos ang panalangin ko. Ayaw mo namang makiisa. Amen? Pero actually, kahit na minsan talagang hanggat. Sabi nga, iba siya eh. Kahit na marami tayong pagkukulang, alam mo yon, yung pag-ibig niya hindi nagbabago. That when we pray, minsan tinutugon pa rin talaga niya. Hindi minsan, madalas. Amen? No? Ganun kabait, ganun kabuti ang ating Diyos, ang Panginoong Yesus. No? So yun yung nangyari, yung epekto sa kanila. Doon sama-sama po silang nananalangin. Binuhos ng Panginoon ang pagpapala sa kanila at walang nagdaraho sa kanila. Walang naghirap, walang nagkaroon ng kakulangan. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, katulad ng nabanggit ko kanina, na kung saan nagkaroon ng tapang ang mga tao na to dito sa panahon sa Acts na mangaral ng salita ng Diyos. It is also our responsibility to do that. Amen. Atin din po yung responsibilidad. Bakit? Tingnan nyo ang responsibility na binigay ng Diyos sa mga iglesia. Anong responsibilidad binigay ng Diyos sa mga iglesia? Punuin ang kanyang kaharian ng mga unbelievers. Tayo dati unbelievers din. Amen. Tayo, before, naging ganon din tayo. Ano uli ang responsibilidad natin? We will populate the kingdom of God with unbelievers. Tayo maglalagay ng mga tao doon sa kaharian ng Diyos. Doon sa kaharian na makikita na natin someday. Amen. Yun po yung responsibilidad natin. Na gusto nating makasama sa kaharian ng Diyos, meron tayong responsibilidad na punuin, lagyan ng mga taong naniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, ang kanyang kaharian. Kaya nga kaharian hindi pwede siyang maging kaharian nang walang pinaghaharian. Naunawaan po natin to? May hari, tapos meron siyang pinaghaharian. At sinong gagawa nun? Tayo. Tayo mga mananampalataya. Tayo po ang merong commission to do the Great Commission. Tayo ang inutusan ng Diyos na gawin iyon. Amen. No? Pero huwag niyong isipin na hindi ko kaya. Nakakahiya. Yan po yung mga ma-encounter natin Hindi ko kaya, nakakahiya. Always remember that the Spirit of God is within us already. Pag yun na yung gagawin mo patungkol sa Kanya, and then the power of God is with us. At magagawa po natin yung mga bagay na yun. Amen. No? Itong Philippians 4:13. Memorize niyo yun, di ba? Anong sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ Jesus which strengtheneth me. Madalas, ginagamit yan ng mga tao sa mundo na kaya nilang gawin ang lahat ng bagay dahil bibigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na kahit na halimbawa lang example, nasali sila sa contest. Yan, i-claim nila yung verse
that I can do all things through Christ Jesus. But when Paul said that verse, nung sinabi ni Pablo yung verse na yon, ang nasa puso't isip niya, kaya niya makakayang gawin, yung bagay na gagawin niya, ay yung bagay na gagawin niya patungkol sa Diyos niya. And not the things that the people do today, na kiniklaim lagi yung verse na yon kapag ka nandun sila sa sitwasyon ng mga, yun nga, mga contest, dahil wala namang kinalaman doon si God. Nakuha po natin? May tamang paggamit po ng mga verses. Hindi lahat ng verse na katulad ng ganon, ina-apply mo doon sa mga bagay na wala namang kinalaman para sa Diyos. Ngayon, kailangan mo ng tulong, humingi ka sa Diyos. Sabi sa James, diba? Kailangan mo ng karunungan, hingin mo sa Diyos. Napaka-generous ng God natin. Kaya niyang ibigay. Anong kailangan mo? Exam, kailangan mong makasagot, kailangan mong makapasa. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Pero syempre, sa paghingi mo ng karunungan sa Diyos, mag-aaral ka din. Hindi po yan magic. Amen. Gagawin ng God yung part niya, gawin mo yung part mo. Hindi mo sasabihin nun na I can do all things, pero hindi ka nag-review. Maling-mali. Hindi ka nag-aral eh. Tapos sasabihin mo, i-claim mo yung verse na yon, that you can do all things through Christ. Hindi yun yung tamang paggamit ng verse po na yan. Dapat maging maliwanag po sa atin. So ngayon, paano tayo magbabahagi ng salita ng Diyos? Nakakahiya, nakakatakot. Pero anong sabi? Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para mangaral ng salita ng Diyos, maging matapang. Dito mo sabihin, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Dahil hindi ka talaga papabayaan ng Diyos once na nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Amen. No? So yung layunin natin or yung responsibility natin, yung mga unbelievers, dapat mapupunta sila sa heaven. Kung ikaw pupunta ka sa heaven, yung mga unbelievers, responsibilidad natin sila na mapunta rin sa kalangitan. Magamit ang buhay natin para sa kanila. Amen. Because prayer and power have direct correlation. Tingnan nyo itong formula na to, napakaganda. Much prayer equals much power. Less prayer equals less power, of course. No prayer equals no power. Tanong, marami bang nagpe-pray dito? At least 50% of SCM. Nasaan yung formula natin doon? Less. Amen? Bakit? Nasusukat ba yung prayer sa dami ng tao? Yes, bakit hindi? Ano sabi ng Biblia? Isang Kristiyano, ilang libo katumbas niya nakaaway? 1,000. 1,000 ang katumbas mo, kapatid, na demonyo. Ganon tayo kalakas. Kung 5 yun nag-pray, ilan lang yung mapapatumbang kaaway? 5,000. Ilang mga demonyo yan? Can you imagine ilang silang lahat? Pagkabagsak sa kanila sa langit, 100,000 na yan. Doon pa yun. Dumami sila. Tama? Dumami sila at patuloy silang dumadami. Paano tayo magkakaroon ng maraming kapangyarihan if we only have less prayer? Amen. Kaya nga sabi,
prayerful church. A prayerful church is a powerful church. Mga kapatid, we have our prayer intercessory every Friday. Before, online. Bakit ba tayo nag-online? Kasi nung nag-pandemic, di mo ba? No. Nung nag-pandemic kasi nag-online tayo. Pandemic pa ba? Sagot kayo. Matagal nang hindi. Pero may COVID pa, ha? Matagal nang hindi. Kasi nga, tingnan nyo, wala na tayong mga face mask, di ba? Malaya na tayong ano. Pero ganun pa man, ha? Yung hygiene, huwag nyo pa rin kakalimutan. Kung kayo'y babahin o ubo, syempre. Yung iba kasi, kahit na ano. Anyway. Ang mga Kristiyano dapat may breathing. Amen. Alam niyo yung may breathing, ha? Hindi yung parang ano lang. Ibig ko po sabihin, hindi na po tayo online. Tapos na po yung panahon ng pandemic. Kaya, unti-unti natin binalik sa face-to-face na yung ating prayer intercessory. Ngayon, yung midweek natin, hindi pa natin inaalis sa online. Kasi kino-consider din natin yung mga kapatiran natin. Like, ayan, sila Nanay Saling, sila Connie, sila Lynn. Kino-consider natin yung mga kapatiran natin na yan. Sila Ate RC, na nag-aabang talaga. Dahil, alam naman na natin yung sitwasyon nila. Amen. No? Pero tayo, ilan lang naman sila? Parang wala pa silang 5. Yung nabanggit ko, parang 4 lang nga sila eh. Diba? No? Compared sa bilang po natin. Mga kapatid, it's about time na magkaisa po tayong iglesia. Iglesia po ha, sa ating pong pananalangin. Ito po, nung binalikan ko to, wala na kayong kopya nito, no? Diba, lahat tayo binigyan noon nito. Tandaan nyo, ni Ate RC, ginawa pa to talaga namin na ano, para matigas, para hindi masira. Nung tinitignan ko to, nakakita ko, yung unang-una pa lang, nangyari, ginawa natin to, doon tayo kay Ate RC, doon sa garahe. Wala pa tayong church. Una pa lang, nakita ko na, answered prayer. Ano yung unang nakalagay dito? Sabi natin dito, kahilingan at nais ng mga taga-SCM para sa iglesia. Ano yung unang nakalagay dito? Sariling lugar at gusali. Answered prayer, di ba? Kasi natatandaan ko, nung nandun tayo sa garahe, and every time na meron tayong prayer and fasting, marami ang dumadalo. Kahit kayo, masasabi nyo po yan eh. No? At nakita natin dito, nakita nyo, sinagot agad ng God. Yung parang ini-imagine ko na napakahirap. Tama? Na parang ang hirap mangyari sa atin na magkaroon ng sariling lugar. Kasi nga doon, daan-daanan tayo ng tao. Pag umuulan din sa loob. Tapos hakot, pasok, buhat ng gamit. Yung gamit natin kung saan-saan lang napaparoon. Pero nakita natin sumagot ang Diyos. How much more yung mga iba rito? Talagang hindi ko na rin po ito pinansin ng mga ilang panahon. Bakit? Ako mismo sa sarili ko, pwede ba to? School ministry? Service vehicle? Nabigay niya nga yung building eh. Nabigay niya nga yung lupa. Amen. Napaya ako. Kasi minsan, nakatingin tayo, ayon lang sa yung kakayanan ng isip natin. At hindi dun sa kakayanan ng Diyos. No? Kaya sabi ko, ibabalik natin to. Anyway, yung mga prayer focus naman dun sa SCM, siya rin naman to eh. Ito rin naman eh, more youth. Amen? Nakalagay dyan, more youth. Quality workers, musicians,
maging masunurin ang lahat. Merong isang nagsulat dito, magkaroon ng 5 set of band para sa bawat service. Who knows, in time, mangyari talaga to. Kanya-kanyang ano na. O first set ka, kami second set, third set, diba? So hindi natin lilimitahan ang kakayahan po ng ating Diyos. Kasama doon, yung sa kabila, kung paano natin ginagawa after we evangelize, nandito rin. Anong una natin gagawin? Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Nandito din. Ano na lang po yung kailangan? Kailangan na lang po magsama-sama tayo. Parang yung ginawa ng mga dito sa taga-Acts. Magsama-sama po tayo sa panalangin. Makiisa po tayo kapag araw ng pananalangin, at least 50% hanggang sa maging 60%, 70 hanggang pataas ng pataas, alam mo yon, hanggang sa dumami tayo ng dumami na buong iglesia nananalangin na talaga para sa church, para sa napakaraming bagay. Higit kailanman, kailangan natin ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin ngayon. At hindi rin lingid sa ating lahat kung anong nagaganap sa Scarborough Shoal between the Philippines and China. Sabi nga nila, konting-konti na lang. World War III na. At syempre, hindi natin gusto yan. Amen. Yung mga missile na sinasabi nila na nandito raw sa Pilipinas, ewan ko kung totoo, sabi ng spokesperson ng AFP, tatanggalin na by September. Kaya nagagalit ang China. At narinig yung mga yung balita na yan? No? Those are the latest updates happening in our country. Na dapat aware po tayo kung anong nagaganap sa ating bansa. At yun yung mga bagay na dapat niluluhog natin sa Panginoon. Biro mo, sariling bansa natin, kinukuha na ng baril ang mga sundalo natin. Diba? Nandito tayo sa ating sariling bansa. Anong may tutulong natin doon? Susugod ka doon? Yung mga senador na tatapang magsalita, sabi ko nga, ang tatapang nila, ba't hindi sila yung magsisugod doon? Ano magagawa natin? Manalangin tayo ng marugdog sa Panginoon. Na itong mga matitigas na Chinese na to ay magsitino. Dahil nasa Pilipinas sila. Amen. Isa lamang po yan sa pinagpe-pray natin every Friday sa ating intercessory prayer. At napakarami pa pong kaganapan sa ating bansa. Prayer and fasting natin once a month. Pag prayer and fasting, nauubos ang tao. Kasi uuwi na ang karamihan sa umaga, maiiwan na lang talaga yung magpapas at mananalangin sa hapon. Hanggang alas 3 lang naman po yun. Hindi naman po siya hanggang alas 6 ng gabi. Hanggang alas 3 lang, tapos na. Amen. Nawa po ay yung desire ng heart natin na makaisa po tayo, makiisa po tayo sa mga araw ng pananalangin po dito sa ating iglesia. Amen. Sa darating na Biyernes, magkakaroon po tayo ng mga bisita. May gawain po tayo, o ngayon pa lang, ina-announce ko na. Sa July 12, meron po tayong gawain dito, Biyernes po yun, alas 2 ng hapon. Kaya mga kapatid, bago mag alas 2, nandito na po tayo. Amen. Wala na namang umaamin. Biyernes, alas 2. 5 daw sila. You remember Pastor Joe? Si Pastor Joe, kasama yung isang Koreano, hindi ko alam kung ilan ang Koreano. Basta may Koreano. Sabi ko kay Robert, bahala na siyang kausapin yung Koreano.
Hindi po totoo po, pupunta po sila dito sa Friday. Yung international mission, kung saan po tayo nakikipag-tie up, every time na mayroong conferences, at itong youth camp, naka-tie up po tayo sa kanila, they will be with us on July 12. So may gawain, worship service, at sabi ko, araw po ng pananalangin namin yan, meron pa rin pong prayer. So, hindi ko po pinatanggal yung prayer. Sabi ni Pastor Joe, yes, Pastora, magpe-pray tayo. Amen. Ito na yung panahon, mga kapatid. Huwag mong tutulugan ang prayer. Sino kausap ang prayer? Ang Diyos. Eh, bakit tutok-batok ba? Bakit himbing na himbing kapag ka-prayer? Tama? Di ibig sabihin, nakakatamad ba lang kausap ang Diyos? Yung ba yung gusto nating ipakita na every time na meron tayong panalangin, parang tamad na tamad tayo. Hikab ng hikab. Oh. Kung meron lang tayong CCTV, lagi tayong huli. Balang araw, magpapakabit po ako. Hindi, totoo. Yes. Pag kinaya na po ng iglesia natin, magpapakabit ako ng CCTV sa loob, sa labas. Kasi walang babantay dito sa church. Opo. Alam natin na hindi ito pinababayaan ng Diyos. Pero syempre, gagawa tayo ng mga kaakibat na security para mas maingatan pa yung ating church. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, darating ka sa Biyernes. Hindi ko po kayo tinatanong, pinaparating ko po kayo. Amen! Pinaparating ko po kayo. Hindi ko po kayo tinatanong. Kung may pasok po kayo, magparating kayo ng iba. Magparating kayo ng iba. Mag-imbita kayo ng iba kung meron po kayong mga paso. Magpadala po kayo ng ibang mga kaluluwa na makakadalo. Kumbaga, samantalahin po natin. Pagka meron tayong mga bisitang ganyan, gusto nilang magturo sa atin, samantalahin natin na makapakinig tayo ng iba. Amen? No? Yun po. So, sa darating po yan na Biyernes. Again, balik tayo sa pinag-aaralan natin. We want our church to become powerful. Let's be prayerful. Church, hindi yung personal prayer. As a church, let us be a prayerful church. Time na, panahon na, para yung mga bakanting upuan na yan, ay meron ng uupo. Ilan lang yung upuan na yan? Ilan to? 39. Wala pang 40. Ilang taon na po tayo? Di ba? Wala pang 40 yung upuan na yan. Tingnan ninyo. Sino nakaupo? Yung bag nyo. Amen? It's about time na mag-design ang bawat isa sa atin na magamit ang buhay natin para din sa iba na hindi pa kumikilala sa Panginoon. You have? I really hope you're taking this matter seriously. Dahil seryoso po yung Diyos natin nung nagbigay siya ng Great Commission. Amen. Ito na po yung panahon na magtulungan na po tayong lahat. No? Gusto po natin may mga nakaupo dyan, magamit ang buhay natin, magamit ang iglesia na to. Isa pa nga yung gustong-gusto ko dito, yung itong iglesia natin ay maging healing center for those who are sick. Ito yung gustong-gusto rin ni Ate RC. Alam ko siya. Kilala ko yung ibang nagsulat nito nag-request. What I'm trying to say is, lahat ng yun maganda. Kung ano man yung naisulat at ninasa natin para sa iglesia natin, lahat ng yun maganda. Wala para sa sarili natin. Bahala na si God. Amen. Bahala na po ang Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, limilimiin na po natin ang ating sarili. Kung wala kang desire ngayon, kapatid, hingin mo sa Diyos.
Isama mo yan sa panalangin sa sarili mo na magkaroon ka ng desire sa kapwa mo, na mag-imbita ka, yakagin mo yung pamilya mo, mangulit ka, alam mo yan, mang-snatch po tayo ng mga tao na sasamba, mag-a-attend sa ating Panginoon. Yung mga online services natin, i-promote ninyo, i-send nyo yung link. Kung nandun kayo sa GC, sendan nyo ng link yung iba. Yung mga ganong kadaling bagay, pwede nyo pong gawin yan. Amen! Yung mga pinopost natin, mga event natin, doon sa SCM media page natin, tayo mismo ang susuporta doon. I-share natin siya ng i-share para maraming makakita. Nakuha niyo po? Kasi minsan, sa pamamagitan ng mga ganong bagay, nakakapag-evangelize tayo through social media. Who knows? Malay natin, merong bigla magkaroon ng interest. Saan po yung church ninyo na yan? Tino ba? Kaya tayo, alam nyo, ilan lang nag-share nun eh. O minsan, wala nga. I-share natin ang i-share. Pag may link ng Google Meet na may gawain, ibahagi po natin sa iba. Imbitahan natin sila kahit sa online. And there are a lot of ways to invite people in our worship services. Parang tumutulong yung gripo. Bahana ata. Sa totoo lang po, ang daming kaparaanan. Ngayon, it is up to us kung paano po natin yan gagawin. Kung nasa puso mo talaga itong mga sinasabi na ito ngayon na tinuro po sa atin, gagawin mo. Kung hindi, hindi. So, a prayerful church is a powerful church. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin na. Panginoon, maraming salamat po minsan pa sa mga salita na ipinagkaloob mo po sa amin sa araw na to. Gusto naman namin, Panginoon, na maging makapangyarihan ang iglesia na to. Gusto namin dumami ang mga nananambahan sa iyo. Gusto namin magamit ang aming mga buhay para doon sa mga iba pang mga tao na hindi pa kumikilala sa iyo, Panginoon. Lahat ito, God, gusto namin. We really pray na bawat isa sa amin ay mag-desire talaga, Panginoon, na gusto rin ng bawat isa na makapagbahagi ng salita mo. Gusto rin din ng bawat isa na mag-imbita sila, magyakag sila, mag-evangelize sila, o kung ano man yung kaya nilang gawin, Panginoon, mangyari po ito sa aming mga buhay. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, hindi namin kayang limitahan ang kapangyarihan mo. Pakatawad, Panginoon, kung mayroong mga panahon sa buhay namin na tinignan namin, even our prayer focus, na tinignan namin na imposible. We're very sorry for that, Lord. Ngayon, minsan pa, binabalik mo kami sa kung ano yung tama at kung ano yung nararapat. And as we partake the communion element, God, nawa kasama sa evaluation ng aming mga sarili, yung mga sarili po ba namin, gusto ba talagang makiisa? Gusto ba talagang magkaroon ng isa para sa Panginoong Jesus? Na pagdating ng aming anibersaryo, meron kami God regalo sa iyo. Meron kaming ibibigay sa iyo na aming mga ani for the year 2024. God, lagay mo yan sa puso namin. Sa aming lahat na naririto, sa lahat ng mga nakakaunawa na. Bless mo po ang communion element na to, God. Hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng pananalangin habang hinihintay po natin ang ating communion element. Hallelujah. Pinagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Di nagbabago
natin ang tinapay. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Lord, salamat. Salamat sa buhay. Salamat sa lakas. Patuloy na humihiling kami ng mahaba pang buhay. Para nang sa ganun, God, magawa pa namin yung aming Great Commission na pinapagawa mo, Panginoon. Bless us, Lord. At kung meron man may mga nararamdaman sa kanilang mga pisikal na katawan sa oras na to, Lord, tunay nga, walang imposible at walang mahirap sa iyo. Kayang-kaya mong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit karamdaman dahil napagtagumpayan mo na po ito, God. Kaya salamat po, God. Kainin po natin. Ganon din, Panginoon, ang katas ng umas na to, O Diyos. Lord, salamat sa dugo mo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung dugo mong napakalinis at napakapuro. Salamat po, Panginoon, sa pagkuha mo ng kasalanan. Salamat sa pagtanggap mo ng lahat ng kaparusahan para lang sa amin dahil sa laki ng pag-ibig mo po sa amin. Thank you, God, for that wonderful love. Thank you for that amazing love. Inumin po natin.